Na kung sino man po ang may nasa kalagayan, apila na lang po ako sa inyo guys. Ako na po mismo ang makikiusap na sana po wag po kayong mag-atubili na tulungan po natin itong ating mga kababayan po na nasa ganitong kalagayan sa ngayon. Guys, kanina Kuya Oscar, dito muna tayo guys sa loob. Kausapin natin ano mag-asawa. Bali si Kuya pala, sa ayon sa kwento niya po kanina, nakagat siya ng aso. Yun. Bali yung, ano ang epekto? Tatlong kagat. So dahil sa aksidenteng yun po, sa pagkakagat ng aso sa kanya, hindi siya makapagtrabaho sa ngayon. Kailangan niya pa naman na mag-dublika yun. Kailangan niya talagang kumilos. Kasi maliban po sa medyo mahirap po talaga yung kalagayan natin sa ngayon, epekto po ng pandemic, talagang medyo mahirap po ang takbo ng buhay natin sa ngayon. Maliban dyan sa kalagayan po, ito pa po yung isa sa problema, yung si ate, yung kanyang asawa. Anong pangalan? Wilma Miro. O siyempre asawa mo na, mahusay. So, yan. Ito po yung kalagayan po ni Ate Wilma. Ngayon, naipa-check up na ba niyo? Na-check up na sa Manila. Oo. Ang sabi sa doktor, hindi ko siya nakaharap, hindi ko siya nakaibaw kung sakit ng asawa na. Yun. Napa-check up na daw nila sa sa Maynila, sa hospital daw na pala ito galing. Ngayon, hindi malinaw para sa kanila. Kasi daw sabi ng doktor ay hindi nila alam kung ano yung sakit. So ibig sabihin guys, merong konting pagkukulang po sa mga laboratory. Kasi pagka ganito pong mga kalagayan, kung sa Maynila tayo, marami namang mga paraan para malaman natin yung pinaka sakit niya. Ilang na po ito? Ilang taon na? Hindi, yung edad. Ang edad niya ay 45 daw. Yung problema, so 2 taon na pong naranasan po yung ganitong sakit. Nakahiga na siya 2 taon na po siyang bedridden. Nakahiga na po siya 2 taon. So sa ngayon, ano po ba yung yung gusto po ninyo na si Kuya? Kung ikaw po ang tatanungin, ano po ba ang gusto po ninyo na maitutulong po namin sa inyo? Kung matabangan mo kung Dito sa kung matabangan kung may kung kuan, grabe din namin kung ba paglisod di ba na hindi ko katrabaho mayo. Kaya ko sa duha na ka tuig ng higda. Bangon ako niya. Di ba sa makay pinto? Do gabi nga akong piraw. So, ano naman yung sa pagkaon? Pagkaon, lisod. So, yun. Trabaho. Wala ba kayong plano na siya, ipa-check up? Yung sa doktor dito sa kuan, kung sa gagayin na, pada ako na siya dito. Yun na lang sa doktor. So, Hindi, pada ako na sa dito sa kuan. Ang naging ko ng doktor na daron mo rin, di ko ito na ko siya. Niya ako, dok. Nakagat pa ko sa iro, may problema pa ko sa balay. Daron mo nga rin, kami na bahala na sila. Kita doktor sa So, yun pala guys, ito siya. Si Kuya ay pumunta na doon sa kanina, sa doktor, nakipag-usap kanina. Kinonsulta niya yung kagat ng aso. So, ngayon, yung sabi pala ng doktor ay dalhin ito doon sa bayan para makita nila kung ano po talaga yung kalagayan. Siguro hindi naman na-imagine nung doktor na ganito pala kahirap yung sitwasyon. So wala naman po talaga tayong ibang magawa kundi pagka ganito, siyempre dalhin po sa hospital, dalhin sa doktor. So sa ngayon, yung pagpunta namin dito siguro medyo kung ganito magkukwento, wala tayong magawa, wala tayong magawang tulong sa kanya. Pero isang malaking pribilehiyo na para sa amin na ma-share po yung kanilang kalagayan po para po sa inyo.
para po umapila po sa inyo na kung sino man po ang may nasa kalagayan, bukal sa puso na gusto pong tumulong sa ating mga kababayan po na ganito. Ako na po mismo ang makikiusap na sana po wag po kayong mag-atubili na tulungan po natin itong ating mga kababayan po na nasa ganitong kalagayan sa ngayon. Kaya lang paano? Yun po ang isang malaking tanong Paano natin maipapaabot sa kanila yung tulong? Guys, kung pwede naman po kayong mag-comment para na rin po sa pagpapasulong po ng ating paraan ng pagbablog kasi it's our first time po na mag-cover po ng ganitong sitwasyon. Ngayon, paano po natin ito matutulungan? Sa amin kasi, lalo na po sa akin, beginners pa lang po tayo dito po sa pagbablog. Talagang limitado po ang ating kakayahan para po tumulong sa ating mga kababayan na nasa ganitong kalagayan. So, hindi lang nag-uumpisa pa lang. Pero, kawawa po talaga ganitong kalagayan. So, medyo may maiaabot po ako sa kanila. Kahit paano, bilang pagpapala po sa atin ng nasa taas. Gusto kong magbahagi po sa kanila sa ngayon. Ito talaga ito lang muna ang kaya ko talagang ibigay sa ngayon. Bukal po sa aking kalooban. So ito po muna maibibigay ko kay Kuya. Pero ito lang muna maibibigay ko sa iyo. Malaking tulong na siguro ito sa ngayon, bukas, at kahit sa pagkain. Ilan ang anak niyo? So meron po pala silang 6 na anak. Meron po silang 6 na anak. So mahirap po talaga kapag nasa ganyang kalagayan. So yun daw ang kailangan i-desisyon. Kaya lang yung ganyan, magkakaroon kasi ng obligasyon yung may-ari ng aso kahit pa kamag-anak, kahit pinsan mo, yung may-ari ng aso kasi yung nakakagat pala sa kanya, yung aso ang may-ari, yung pinsan niya rin. Actually guys, kilala ko yung may-ari, kaklase ko. Kaya kilala ko yung may-ari ng aso. So sa ngayon guys, wala po akong iba talagang may tutulong dito. Yan lang po muna, mula po sa yan po, sa ating maliit na bulsa, mababaw na bulsa. Baka naman, mga kaibigan, mga kaibigan ni Kim Bulawan. Guys, pero matuto tayong magpatawa sa ating kapwa. Pag nasa ganitong kalagayan guys, hindi pwedeng seryoso tayo palagi. Yan. Ang iniisip ko guys, pagka nasa ganitong kalagayan, baka mas una akong atakihin kung magsiseryoso ako. Si Ate Wilma pala, ay 6 na yung naging anak mo. 6 na. At kung titingnan po natin, medyo malaki yung tiyan, malaki yung tiyan. Oo. So yun. So yan pala yung niya. May bukol. Pwedeng hawakan. Ayun, medyo matigas po yung bukol niya guys. Medyo matigas. So wala po tayong ibang may sasuggest sa kaibigan po natin, mapacheck up po talaga siya. Maipakita po sa doktor. At yun pa rin, ulitin ko. Apila na lang po ako sa inyo guys. Sa mga kababayan po natin dyan, ng mga OFWs, mega love shoutout po sa inyo. Tandaan po natin, palagi ko pong sinasabi noon pamanguna, isang napakaliit na tulong po. Pero kapag napagsama-sama po natin yan, malaking tulong na po yan para sa ating mga kababayan na nangangailangan, kagaya po nila Kuya Carlos, tama ba? Oscar, ni Kuya Oscar, ni Kuya Oscar at ni Ate Wilma. So guys, palagi nating tandaan, ang isang butil kapag pinagsama-sama natin yan, magiging isang sako yan. Malaking tulong yan para po sa ating mga kaibigan. Parang awa nyo na, ako na po ang nagmamakaawa po sa inyo para po sa kanila. Maraming salamat po sa inyo, sana po ay patuloy po tayo na makipagtulungan para po sa ganito pong mga tao na talagang iipit po dahil po sa hindi sinasadyang kalagayan. Gustuhin man na makaalpas, pero dahil po sa isang sitwasyon na wala sa atin, hindi natin napokontrol, so wala tayong magagawa. Ito po talaga ang realidad ng buhay. At tayo naman na nakaluwag-luwag
Sana wag po nating ipagkait. Iabot po natin ang ating kamay sa mga kababayan nating nasa baba para sila po ay maibangon po natin sa kahirapan, guys. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa pag-support po ninyo sa Katulman TV. At maraming salamat din po sa ating cameraman si Kiin Bulawan. So yun guys, maraming salamat.